resume. Maagang pumunta sa jobs fair na ito sa isang universidad sa Maynila si Naz. Magtatapos siya ngayong Marso sa kursong tourism. At dahil alam niyang mahigpit ang kompetisyon, kung todo business attire siya. You have to be physically prepared. Like this, naka-corporate attire ako, I fixed my hair, everything. You have to be really clean and kasi first impression last. Naniniwala talaga ako dun. Sa pag-aaral ng People Management Association of the Philippines o PMAP, 6 lang sa 10 aplikante ang natatanggap sa ina-applyan nilang trabaho. Samantalang ang 4, kulang daw sa paghahanda kaya hindi nakukuha. Una, kailangan daw paghandaan ng resume. Dapat daw maigsi lang at importanteng detalye lang ang nakalagay. The rule sa resume is never go beyond 2 pages. Kung masyadong mahaba yung resume mo, baka hindi nababasahin yan. Iangkop daw ang isusuot na damit sa interview. If you go to a factory, let's say a small factory, lahat nakamaong doon, don't go in with a necktie, di ba? So dress appropriately. Yan ang general rule natin. At sakali raw tanggap na sa trabaho, huwag din ura-uradang kunin. Pero kung dole ang tatanungin, di raw dapat maging mapili ang mga aplikante. If I were the graduate, the first available job for me, I will grab it. I will think less of the salary because what I need now is to gain experience. Mahigit 500,000 estudyante ang magtatapos sa kolehiyo ngayong taon. Kaya raw itong bigyan ng trabaho ng gobyerno. Halos 1 milyon ang kailangan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno o yung 6 months contractual employment. 100,000 trabaho naman ang nasa call centers at may 500,000 trabaho abroad, karamihan sa gitnang silangan. Payo ng dole sa mga newly grad. Even if they lack the experience, I mean, provided that the relevance of their course will fit into the job that they are applying, many employers now are giving opportunity to fresh graduates. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Kahit mami na, nagpa-sexy pa rin si Jenelyn Mercado sa kanyang latest pictorial. Handa na rin daw siyang ipakita sa